Nangingibabaw ang determinasyon ng mga bata sa libmanan sa Camarines Sur na makapagtapos ng pag-aaral. Hindi kasi hadlang ang layo ng paaralan para sila'y makapasok sa eskwela. Kaya naman suportado sila ng unang hakbang sa Kinabukasan Project ng GMA Kapuso Foundation. Hinatira natin sila ng kumpletong gamit pang-eskwela. Para makapasok sa eskwelahan, halos 2 oras na nilalakad ng mga anak ni Lizelle ang bundok na ito sa kanilang lugar, sa Sitio Canamoan, Libmanan sa Camarines Sur. Ito na raw ang pinakamalapit na daan papunta sa kanilang paaralan mula sa kanilang bahay. Grabe po, ma'am, kasi po ma'am, mga kagubatan po, yung mga makahoy po. Mapagod ma'am po, ma'am, pero po ma'am, kunting tiyaga lang po ma'am, para po ma'am makapagtapos po sila sa pag-aaral ma'am, kahit po ma'am mahirap ma'am. Bukod dito, pinagtsatsagaan ng kinder at grade 2 niyang anak ang mga pinaglumaang gamit ng kanilang nakakatandang kapatid. 350 pesos kada araw ang kita ng kanyang asawang karpintero at pinaghahandaan pa daw nila ang kanyang panganganak. Binabarbudget lang po ma'am, yung baonan po namin sa elementary, isa lang po, share lang po. Sa pagpapatuloy ng unang hakbang sa Kinabukasan Project ng GMA Kapuso Foundation, nagtungo tayo sa mga eskwelahan sa bayan ng Libmanan, Canaman at Magaraw sa Camarines Sur na kabilang sa mga matinding na apektuhan ng pagbaha dulot ng Super Typhoon Christine noong nakaraang taon. Binigyan din natin ng mga mag-aaral doon, kabilang na ang mga anak ni Lizelle ng kumpletong gamit pang-eskwela. Kapag may mga bagong gamit ang mga bata, nai-inspire silang pumasok. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyo kasi kami ay napili nyo na bigyan ng mga school supplies para sa mga bata. Malaking tulong sa mga magulang, sa paaralan, sa mga guro. Sa kabuuan, 3,000 estudyante ang ating napasaya. Dahil sa hirap ng buhay na pinalala pa ng hagupit noon na Bagyong Christine, pati mga dagang bukid, inuulam na ng ilang taga Camarines Sur. Dumami mga bata doon na kulang sa nutrisyon. Sila ang bibigyan pansin ng Give a Gift, Feed a Child Project ng GMA Kapuso Foundation. Peste sa palayan kung ituring ang mga dagang bukid. Pero para kay Ronnie, na taga-Gainza sa Camarines Sur, panlamantya na ito sa kumakalam na sikmura ng kanyang pamilya. Lalo na kapag kinukulang ang 300 pesos na kita niya kada araw sa pagpo-porter. Ang mga nahuhuling daga ni Ronnie, niluluto naman daw ng mabuti ng kanyang misis na si Jessica. Di ba po sabi nila nagkakasakit ng leptospirosis, ganun. Ilang taon na ako dito. Wala naman nangyayari. Ito rin ang nakasanayang iulam ng mga anak ni Eliza. Inuhugasan naman po namin ng maayos. Talagang lutong-luto po siya bago namin kainin. Pero pansin niya na payat at maliit ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Leo. The Department of Health does not suggest to eat yung rice filtrats kasi most likely they are carriers of leptospirosis. Sa datos ng National Nutrition Council, Operation Timbang noong 2022, ika-6 ang probinsya ng Camarines Sur sa may pinakamataas na bilang ng kakulangan sa nutrisyon. Sa age 5 to 10, usually rich in protein dapat kasi talagang development years nila yan. Kaya bilang pakikiisa ng GMA Kapuso Foundation ngayong Nutrition Month, 300 undernourished na bata mula sa Gainza ang isa sa ilalim natin sa Give a Gift, Feed a Child Project, kabilang ang anak ni na Jessica at Eliza. 120 days o 6 na buwan natin silang bibigyan ng wasto at masusustansyang pagkain katuwang ang ating mga sponsors. Pero bago yan, nagsagawa muna tayo ng deworming sa mga bata. Para po maalis yung mga parasites sa tiyan po, kasi po isa po ito sa nagiging dahilan kung kaya't hindi tumataba yung bata. Parang may kaagaw ba yung bata sa nutrisyon.
mga kabataang Pilipino na kulang sa tamang nutrisyon. Kaya hindi rin nila naibibigay ang buong sigla at talas ng isip sa loob ng silid-aralan. Ganyan ang dinaranas ng batang aming nakilala sa Gainza sa Camarines Sur, na isa sa 300 undernourished na sasailalim sa Give a Gift, Feed a Child project ng GMA Kapuso Foundation. Payat at maliit kumpara sa kanyang mga kaedad, ang 7 taong gulang na si Carl mula Gainza sa Camarines Sur. Ang kanyang timbang kasi 16 kilos lang, na ayon sa Weight for Age table ng World Health Organization ay pang-4 na taong gulang. Dapat ay nasa 22.4 kilos na siya. Bukod dyan, hirap din siyang mag-focus sa klase at laging inaantok. Hindi pa siya nakakabasa. Dapat sentence na po sinda. Kaya lang ngayon, magparang basic, back to basic na syllables, word by word. Kabilang si Carl sa 300 undernourished na bata mula sa 6 na eskwelahan sa Gainza na sasailalim sa Give a Gift, Feed a Child project ng GMA Kapuso Foundation. Katuwang ang ating sponsors, partners at volunteers. The nutritionist of GMA Kapuso Foundation devised a very special menu. So yan ang kakainin ng mga bata na naka-enroll sa ating feeding project for 6 months. Weekdays tuwing papasok sila sa school nila, na kumpleto yan. May protina, carbohydrates, and of course, vegetables. Sa unang araw ng feeding, pagsasaluhan nila ang kanin at afritadang manok at pinainom din ng vitamins. Malaking ang tulong nito para magkaroon sila ng laman ng tiyan pagpasok sa eskwela. Maraming salamat for letting us share our blessings also to this community in Gainza. Layunin din na mag-commit na tumulong sa ating mga communities, especially our underprivileged communities, and to ensure na ang ating mga kababayan ay mayroong proper hydration. Hangad po natin na maging malusog ang mga bata dahil ang busog na tiyan ay katuwang sa epektibong pag-aaral. Sa nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Lawalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.